Hello everyone, magandang gabi. Sa video na to, mag-continue pa rin ako doon sa bus calculator na project. So, na-handle ko na yung sa input niya. Na-manage ko naman. So, na-complete ko naman yung initial requirements niya for computation. So, ngayon, sa tingin ko matatapos na natin yung pag-rewrite nito from C++ to C. So, samahan niyo ako. Okay. Active ko muna yung machine ko. So, ito na yun siya. Okay. So, tayo dito. Alright. Pwede okay ako. Pero gusto ko lang lagyan sa libet. Gusto ko lipat to dito. Ano ba yung name ko dito?
So first is blue siguro to. Blue reset green andun siya sa baba. Okay. Yun. So, i-handle natin tong isa. Ano to? Modulo. Okay. Total seats minus empty seats. Okay.
Yun. So, nakadalawang biyahe siya. So, since na-cover na yung 9, okay? So, sa unang biyahe niya, nakuha niya yung 9 na pasahero. So, sa pangalawang biyahe niya, yung natira na lang is isang pasahero. Oh no. Bakit 8 lang to? Tama ba, no? Total siya. Parang mali to. Total seats. Parang mali to. Aha. Sige, may so sa last trip, tama lang, wala natira. Sige daw. Bakit ganun? Hindi maintindihan yan. Sige, wait na eh. So, dito na lang. Then, i-handle ko lang muna siguro yung sa inputs. Shit. Ano ba dapat return ito? Try again, input, try again. So boolean lang to, 1. Ito. Wala na si gruncy color. Escape sequence na lang. So dito na. Ang tanga ko pag gumamit ng Neovim.
So since ang mangyari kasi dito sa integer now tapos mag scanf ka, if yung i-input mo ay hindi number like alphabets A to Z, mag-return yan siya na 0. So ang ibig sabihin lang nito, 1, i-assume ko na lang na pag mali yung na-input ng user, i-exit na natin ang app. And F. Avoid. Yun. So dito, I think palitan ko tong kuan. Gusto ko lagyan to ng garbage buffer na lang. Kasi ang mangyayari dito, once mag-press ka ng enter sa scanf, now makuha ng C yung %d na value, okay? So, i-assign niya doon sa address ng integer na variable na yun. However, pag mag-press ka ng enter, string yan. Hindi ko alam kung /0 ba yan, yung null character ba yan. So, ang mangyayari, may input pa na natira. So, once maulit siya sa loop na to, automatic ma-assign yung input na yun, mag-infinite loop siya. So, ang ginawa ko na lang, every time may input, i-store ko yung dito sa garbage buffer. So, yan yung kadalasan technique na ginagawa ko. Pero hindi ko... So, sige lang, i-try. Okay lang naman siguro to. So, dito... Ano? Ay, tama. Pwede natin dito is try again lang pala. So, 1 muna. Try again. And then, dito tayo sa baba. Try again. Input. So, ito, may new line na siya, no? So, try again. Ipang reset natin to. Okay. Yun, may bagong technique na ako.
So, ang gagawin dito, mag-continue. Ay, okay. Gotcha. No need na pala itong variable. Pwede natin tanggalin to. Ganyan. Tanggalin natin to. And then, ito and dito. Kasi, every variable na declare mo sa C, nagko-consume yan ng memory. So, might as well na hindi na lang i-declare. Sige, try natin ngayon. 9 alam ko na bakit yung 9 ito 8. So may 9 na upuan sa bus, and may tama. So may 9 na upuan sa bus. So yung 9 sa isang biyahe na cover na. So may natira pang isa. So sa pangalawang biyahe, so since 9 yung bus na seats, minus 1, kaya naging 8 siya. Okay. Yun, okay na. Yeah. I think okay na to. Finalize. I-merge ko na to sa main. So, dito parang tanga, no? Sariling pull request pero nang gumawa ng PR. So pag may mga suggestion lang naman to, hindi naman to unsolicited advice, pero I think napapansin ko pag mga yung iba ini-squash yung commits, pero sa akin gusto ko na yung individual commits ng contributor is madagdag on top doon sa develop branch as another na commit. So para madami silang contribution. Then balik tayo dito. So next gagawin is yan. And then punta tayo dito.
gusto ko mga tatlong line break. Update na. Yun. So next na step is yung sa gusto ko ilagay ito sa kuan. And then next ating gagawin is mag-deploy tayo. By the way, if gusto nyo may mga notes ako dito sa SoloLearn na yung pinag-aralan ko. Ito, so andito yung mga notes. So outside sa trabaho, outside sa school, outside din sa dito pag recording ko sa YouTube, nag-aaral din ako ng mga topics ng C. So if gusto nyo malaman yung alam ko, pwede nyo tingnan itong Tinkering C language na repository. And then asa na ba yung Linux ko? So wait lang. So 2.0.0.0 stable. Ay, mali to. Ang gayahin ko is yung sa Element Explorer. Yun. So bin yun, bus calculator. And then dito ayun. And then natanggal ko ba yung make list dito? Tanggal natin. Change the script of Snapcraft YAML. Yep, ready na to. What? Napansin nyo pag mag-pull ako minsan may dash na rebase. Ang mangyari kasi pag i-rebase mo siya, need ka pa mag-force push. Andito kasi no need na mag-force na push. Kaya yun yung nagustuhan ko sa no rebase na flag. So ito na. Let's go. So andito naman yun, no? Nakikita naman siya ba dito?
So, i-explain ko lang pala, ang mangyari sa script na to is ito yung mga command. So, yung bus calculator mag-refer siya dito sa bin bus calculator na file ito. And then, itong parts, ito yung dito ka mag-define ng mga dependencies. So since sa command na bus calculator, source, so mag-refer to sa buong mga files na to. Dump, so ang mangyayari sa dump, i-copy lang yung mga files, hindi siya mag-custom rebuild. Okay? So yan yung mangyayari. Now, ang napansin ko dito, I think mas maganda na gumawa ka ng custom rebuild para, I think, not sure kung iba yung architecture ng machine mo. So kung hindi siya AMD 64, I think yan yung common ngayon na hindi ko CPU architecture ba yan? Hindi ako sure kung ano tawag dyan. So kung AMD 64 siya, pwede lang ganito. Pero kung iba pa yung architecture niya, at hindi to magandang gamitin tong plug-in dump kasi i-copy lang niya yung files. So wala tong custom rebuild. Yun na. Then snapcraft, push to bus calculator. Let's go. Ayun. Hindi ko alam bakit ko ginawa to, hindi naman ako driver ng bus. So kuan pala to na problem. Sa solo learn to, yung nag-aaral ako ng C++ sa solo learn, isa to sa mga problem nila. So instead na ginawa ko na siya ng CLI to na project. Medyo nag-enjoy naman ako dito. So let's go kung gagana to. Hala, what? May problem. Ay, okay, kasi Core 20 yung ginamit ko. So itong sa Core 20 kasi na base, so may iba't ibang klase ng base yung Snapcraft. Core 18, Core 20, and yung Core 22. Sa Core 22, meron na tong glibc 2.34. Ay, tanga ko. So ang gagawin dito, ito lang. And then need natin i-increment yung version. So remember lang, if bug fixes, or usually tawag na dyan is patch. So parang sa gulong lang ng sasakyan or motor, so patching tinatawag na dito. Minor, so may in-extend mo yung feature ng app. So in-extend mo yung feature pero backwards compatible pa rin siya. So ito yung maganda. Version, ito major version. One example dito is nire-write mo yung app sa bagong language. So major, consider as major yan siya. Fix dependency. And then next gagawin ko is pwede pala dito. Wait, it's not perfect na.
snapcraft debug. Tagay pala tayo. So pag nagko-code ako, pag may sapat na pera, usually whiskey, either Jack Daniels or yung Black Label ba yun? Hindi ko alam kung Black Label ba yun. Pero pag walang pera, Red Horse lang na 500. Yung maganda kasi mag-code ng medyo numb yung utak mo ba, kasi yung perfection na mindset o yung mga OCD mo medyo na tatahimik sila. So ito, so if napansin nyo yung kuan yun, yung sa bash, control shift R lang yun. So reverse search yun ng bash script. So I think yung sa Z shell ba yun? Hindi ko alam. My Z shell na term akuan tool. So yung reverse search ng bash is ginawa nila na feature na mag-type ka lang isa, parang mag-automatic na siya ng kuan ba, para siya mag-show konti. Pero hindi ko na ginamit yun, nag-pure na bash na lang talaga ako, or GNU bash, kasi hassle kasi yun i-configure. So control shift R na lang yung ginagawa ko pag magsi-search ako na ganyan, and sudo up. So maganda to na wait, ano yung last ko na execute yun? Si sudo snap refresh bash calculator. Honestly, nagplano sana ako mag Twitch, pero tapos yung pinaggagawa ng mga programmer ba na buwan, I think, kaso parang hindi ko kaya na mag-analyze, mag-execute ng na plano if may chat sa gilid. So mag-stick na lang siguro ako dito sa current setup ko. Okay, kumana na siya. Okay, kumana na siya. Okay, so next natin gagawin, so mag-release muna ako ng bash calculator. I-release ko muna to siya. Ito yung last. Release na to. And then so next gagawin is dito palitan natin tong kung naka-sign in ba ako. Bash calculator. Ay, wait.
dito. Lagay natin to dito, 45 na. So, if my issues ayoko. Okay na to. So, na-save naman siya. So, balik tayo dito sa Snap Store. Ito yung nagustuhan ko sa Brave. Kasi ito, pag mag-search ka, hindi siya mag-top up. Medyo may konting privacy siya. Ayun. Dapat 2.0.1. I think okay na to. So, dito lang muna siguro ako. I think sa next na video, mag-proceed ako ng bagong project. So, yeah. Thank you for watching, everyone. Magandang gabi sa inyong lahat and happy weekends. Bye-bye.